Isa na naman po magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, na-late po si Lola Inday at ang aking kape ay may halong mapait na dahon ng serpentina. Yan po ay panggamot ko sa mga cancer o breast cancer na nasa loob ng aking katawan. At salamat sa Panginoon sa breast cancer. Dahil kung walang breast cancer, hindi ko nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya ang mga sakit, ang mga karamdaman, ang mga kahirapan, ang mga pighati, o ano pa mang mga sitwasyon na ating nararanasan, maganda man yan o hindi maganda, malungkot, masaya, pinagpala o konti ang pagpapala o walang pagpapala, pasalamatan po natin lahat yan sa Panginoon dahil yan po yung mga kaparaanan ng ating Diyos upang tayo lumapit sa Kanya at magpasalamat upang sa ganun umunlad po ang uri ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Kaya huwag po nating problemahin, huwag po nating isipin, huwag po nating pagkaabalahan ng oras na isipin ang lahat ng bagay na hindi maganda sa ating paningin o sa ating pakiramdam dahil alam po ng Diyos lahat yan. Sa Diyos po tayo umasa at sa Diyos po tayo magbigay ng pasasalamat at papuri sa bawat araw sa mga sitwasyon na ating nararanasan sa panahong ito. Kaya mga kapatid, isa na naman pong paalala ng Diyos sa buhay natin ang aking ibabahagi sa inyo, lalo na po sa mga magkakapatid. Alam niyo naman po na sa panahon natin o sa sitwasyon ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, kahit magkakapatid po tayo ay sa laman, kuyari magkakapamilya, may panganay at bunso, sa magkakapatid ay hindi po yan pari-pariho. Ang pag-uugali, hindi rin pari-pariho ang pangarap at hindi rin pari-pariho ang gusto. May kanya-kanya po yung gusto ang bawat isa, Pero napakapalad po ng magkakapatid na iisa ang damdamin, yung mahalin ang bawat isa. Yun po ang napakaganda na pangyayari sa magkakapatid. Ang sabi po dito, masarap ang may kapatid. Iyan ang mga katagang maaring sabihin ng isang tao kung magkasundo sila ng kanyang kapatid o mga kapatid. Hay, naku kapatid. Hindi sila mga bagay na pwede mong ipagpalit kung ayaw mo na. Kasing permanente sila sa buhay gaya ng kulay ng iyong buhok at balat o di naman kaya'y hugis ng iyong mukha. Kung mabibili lang sila sa tindahan, marahil ay isa rito sa pinakamabili. O kaya naman, isa sa mga madalas isauli. Pero sorry na lang, ang kapatid ay kapatid, no return, no exchange. Para sa akin, masaya ako at mayroon akong mga kapatid na pakarami ng magagandang benepisyo. Kung matatawag nga itong benepisyo, may mga instant kalaro ako, kakampi, pag may kaaway, at laruan paminsan-minsan. Ayaw makinig at sumunod ng mga mababait kong laruan, pero dahil sa ako, ang panganay ay wala silang magawa. May mga panahong mahirap, lalo na kung panahon ng pasukan, at may mga parinig na, ate, kuya, ang ganda mo, ang gwapo mo, magbabayad na ba ako sa school? Pero sulit pa rin, may instant fans club ako. Subalit may mga magkakapatid din na hindi magkasundo. Kung tinitignan mo, parang hindi sila nagmula sa iisang mga magulang. Sa Biblia man ay may ganitong uri ng relasyon ng magkakapatid. Ito ay ang mga anak ni Jacob. Sa pag-aakala masigit na pinahalagahan ng kanilang ama ang kanilang kapatid na si Jose, ay pinagbalakan nila ito ng masama. Ibinenta nila ito sa mga Ismailitang patungo sa Ehipto at pinalabas na inatake at napatay ng mabangis na hayop sa gubat. Genesis 37. Sa Ehipto ay pinagpala si Jose at si Jose ng Panginoon hanggang sa siya ay maging isa sa pinaka-importante at pinagkakatiwalaang tao ng hari ng Ehipto. Pagkalipas ng maraming taon, ay muling nagtagpo si Jose at ang kanyang mga kapatid. Hindi agad nagpakilala si Jose sa umpisa at gumawa siya ng paraan upang lumabas ang katotohanan sa ginawa nila sa kanya. Bagamat mahal niya ang mga ito, nais niyang pagsisihan nila ang kanilang maling ginawa. Hindi naman nabigo si Jose sapagkat hindi pinatahimik ang konsensya ng mga kapatid sa mahabang panahon.
Nang magpakilala si Jose, nagulat at natakot sila. Subalit hindi nagiganti ang kanilang kapatid na si Jose. Bagkos ay pinatawad nila ito, o pinatawad sila ni Jose at kinupkop sa Ehipto kasama ang kanilang amang si Jacob o si Jacob. Ngayon naman po, kumusta ang relasyon ninyo ng inyong mga kapatid? Tulad ba sila ni Jose na may inggitan at alitan? Ang ating pamilya ay biyaya sa ating buhay at ang pahalagahan sila ay nararapat lamang. Maikli ang buhay ng tao ngayon at ang panahon ay sadyang napakabilis. Manalangin tayong sa halip na tignan ang mga pagkakamali at pagkukulang ng iba ay matutunan nating mahalin sila sa kabila nito. Salamat sa ating Diyos sa pinagkalooban ng kaalaman at karunungan na ito na nagsulat ng isang kwento. At ang title po nito ay Away Magkakapatid. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal kong mga followers, mga viewers, alam niyo po, ang buhay po ni Jose at ng kanyang mga kapatid ay isa pong magandang halimbawa sa ating kapanahunan ngayon. Bagamat si Jose ay bininta o pinagtangka ang patayin ng kanyang mga kapatid dahil sa selos o inggit sa pagpapakita ng kanilang tatay na si Jacob na para bang hindi pantay ang pagmamahal sa kanilang lahat at natuon lamang kay Jose ang pansin at pagmamahal ng kanilang tatay na si Jacob ay napag-isipan po nila o napagplanuhan nilang patayin na lang si Jose. Ngunit salamat sa Diyos dahil iba ang plano ng Panginoon hanggang sa naisipan lang ibenta si Jose sa mga Ismaelita na dumaan papuntang Ehipto. At sa kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid ay atin pong makikita doon na kaya pala pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang bagay na iyon na si Jose ay maibinta at napunta sa lugar ng Ehipto dahil meron palang taggutom, matinding taggutom at ilang taon ba yun na taggutom ang darating sa lugar ni Jacob. At sa pamagitan ng pagpunta o pagdala ng Diyos kay Jose doon sa Ehipto ay siya po ang ginamit ng Panginoon upang iligtas sa gutom, sa kahirapan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid, ang buong pamilya ng kanyang mga kapatid, ganon din ang kanyang tatay, pati ang mga hayop ng buong pamilya ni Jacob ay pinadala ni Jose sa Ehipto at doon sila manirahan habang taggutom doon sa lugar na pinagmula ng kanyang mga pamilya mula sa kanyang tatay na si Jacob, sa kanyang mga kapatid at sa mga pamilya ng kanyang mga kapatid. So, may mga pagkakataon po na nangyayari sa buhay natin na sa simula ay parang ang hirap nating maunawaan, ngunit sa bandang huli ay makikita po natin na kaya pala nangyayari ang mga bagay na iyon dahil meron palang plano ang Diyos. Sa simula ay parang hindi tama, ngunit sa dulo ay doon natin nakikita na ganun pala, tama pala ito ang nangyari sa buhay ko kahit sa simula ay hindi ko maunawaan. Kahit sa simula ay masakit. Ang isang bagay lang po na nakita ko kay Jose, sa puso ni Jose ay naroon po ang kanyang pagpapatawad. Pinatawad niya po ang kanyang mga kapatid. Bakit nakapagpatawad ang puso ni Jose? Kasi si Jose ay nagkaroon na ng pananalig sa Diyos. At doon niya nakita ang mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos sa kanilang buhay kung bakit nangyari. At naunawaan ni Jose ang bagay na yon na kanyang naranasan mula sa buhay ng kanyang mga kapatid. Ang mahalaga doon ay nakapagpatawad si Jose at kinupkop niya pa ang kanyang buong angkan ang kanyang buong pamilya mula sa buhay ng kanyang tatay, sa pamilya ng kanyang mga kapatid, sa lahat ng kanyang kapatid at ang lahat ng mga ari-arian ng kanyang mga kapatid na gaya po ng mga hayop ay pinadala pa ni Jose sa Ehipto upang hindi po sila makaranas ng hirap. So sa ating buhay po bilang mga magkakapatid ay meron din po tayong mga kwento ng buhay, ng relasyon. Alam niyo po, hindi naman po tayo pwedeng mamili ng kapatid kung sino ang gusto natin. At wala pong no return, no exchange. Hindi po natin pwedeng sabihin na isasauli ko to kasi hindi ito mabuting kapatid. O kaya itatapon ko to. O kaya ay isusumpa ko to. O kaya hindi ko na to kakausapin habang buhay kasi
hindi ito mabuting kapatid. Hindi po ganun ang nais ng Diyos. Ang kailangan po ng Diyos ngayon ay maunawaan natin kung bakit ang ating mga kapatid ay nakakagawa minsan ng hindi tama sa atin, o kahit mismo man tayo ay nakakagawa ng hindi maganda o hindi tama sa ating mga kapatid. Kumbaga vice versa lang yan. Kung hindi ang ating mga kapatid ang nagkukulang, tayo yon. Kung hindi tayo ang nagkukulang, ay ang mga kapatid natin yon. Ngunit wag po nating titignan o huhusgahan ang sitwasyon kung bakit ginagawa o nagawa ng ating mga kapatid ang mga bagay na iyon, kasi meron pong dahilan ang Diyos. Alam niyo po, karamihan ng magkakapatid ngayon nag-aaway-away sa pamana, lalo na sa mga lupa. At purihin po ang ating Diyos. Salamat nga din at meron din kaming pamana. At hindi po namin nahayaan na ang pamanang lupa na yan ang magiging dahilan para magkawatak-watak kami, dahil ang katotohanan, yung lupa na yan ay walang ibang pagmamay-ari kundi ang Panginoon. Pag-aari po yan ng Diyos, at niregalo po yan ng Panginoon sa aming mga ninuno hanggang sa aming mga magulang. At yan po yung nakapreserve na blessing ng Diyos sa buhay namin magkakapatid. Ganon din sa mga kaapu-apuhan na ng aming pamilya. At nung ako'y bata pa, mga kaibigan, naranasan ko rin naman ang masayang panahon sa piling ng aking mga kapatid sa dugo, kapatid sa laman. Kami po ay 7 magkakapatid, at ang 2 nga po sa panahon ito ay umuwi na sa Panginoon. At kapag naalala ko po yung mga panahon na lumipas sa piling ng aming mga kuya, kasi ang aming nag-iisang ate ay nauna po yan na napalayo sa amin. Elementary po ako ay college na po siya, at elementary pa din ako ay nag-asawa na siya, dahil siya nga po ang panganay. Kaya nung ako po ay first year college na, yun naman po ang panahon ng kanyang pagpunta sa Amerika. Kaya hindi po talaga kami nabigyan ng pagkakataon na magsama ng matagal. Kaya halos hindi po kami magkakilala ng ate ko. Hindi po niya alam yung design ng aking karakter, at hindi ko rin po alam ang design ng kanyang karakter. Ibig sabihin, para po kami mga estranghero sa isa't isa, na hindi po namin alam kung paano pakikisamahan ang bawat isa. So yun po ang dahilan ng magkakapatid na hindi nagkakasama. Kahit magkapatid man tayo sa dugo, pero hindi natin nakikilala ang bawat isa. Magkakilala tayo bilang magkakapatid, pero hindi natin nakikilala kung ano yung ating mga karakter, kung gaano ba bilis tayo masaktan yung ating mga emosyon, o paano ba natin pasayahin ang ating kapatid, o ano ba ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid. Yun po ang hindi namin naranasan ni ate. At talaga pong sabi natin kapos sa oras, kasi nagsama po kami ay 55 years old na yata ako. Kumbaga mabilis na panahon ang aming pagsasama, kaya lang hindi na po kagaya ng dati nung bata pa ako. Kaya yun po ang kagandahan ng magkakapatid, na habang bata pa ay nagkakasama para makilala po natin ang bawat isa. Pero okay naman po kami, at nagkakaunawaan naman po. Ako naman po yung uri ng kanilang kapatid na malawak po ang aking pangunawa sa mga sitwasyon. Alam niyo, nung araw, dahil nga si ate ay maagang nawalay sa aming pamilya, siya ay nasa Maynila na nung kami nasa elementary pa. Ang nakagisnan ko talaga na kuya ay si Kuya Winnie at saka si Kuya Ronnie. Yan yung mga kuya namin na kasama kami, si Kuya Mio, ako, si Kuya Idel, at ang aming bunso na kapatid. 5 ang kapatid kong lalaki at 2 kaming babae. Kaya ng mga panahon na yun, parang ako na lang yung isang babae sa pamilya, pangalawang aming nanay. Kaya lumaki po ako sa piling ng aking mga kapatid na lalaki. Kung nandoon po sila sa dagat, naroon din ako. Talagang humahabol po ako sa kanila para po sila yung aking nanay at tatay. Habol po kami sa aming 2 kuya, lalo na po kay Kuya Winnie. Kaya pag bit-bit nila ng mga pangdagat na mga kagamitan,
ay nauna pa po ako yun sa bangka. Pero kapag maghapon sila sa dagat, hindi po ako sumasama. Yun lang po yung mga panahon na kunyari, kalahating araw lang o ilang oras lang, diyan sa hindi masyadong malalim, mangingisda sila, kasama po kami doon ng aking bunsong kapatid at nung isa pa naming kuya, si Kuya Edel. Si Kuya Mio naman ay may sariling mundo yon habang lumalaki. So, naranasan po namin na si Kuya ay naroon po yung kutuhan kami, paliguan kami, pulbuhan kami, bihisan kami, ipagluto kami, pag may sakit kami, alagaan kami. Hindi po yun papasok sa school kapag may sakit kami at wala ang aming mga magulang. Nandoon po yung turuan ako kung paano maglinis sa loob ng bahay, pero wala po akong pakialam dun sa paglilinis. Ang mahalaga lang ay kasama namin yung aming mga kuya sa loob ng bahay. So masaya po ang aking karanasan sa buhay ng aking mga kuya. Kung sila'y pupunta ng bundok, kasama rin po ako. Pag sila'y manirador ng ibon, kasama rin ako. Kapag sila po'y manguha ng mga lamang dagat, kasama rin po ako. Pagdating po ng anihan at taniman ng palay, ay kasama rin po ako. Kasi wala po akong ibang kaibigan at barkada nung araw, kundi yung mga kuya ko. Basta kami ni Tuto, pagdating ng Biyernes ng hapon, andun na po kami sa gilid ng kalsada. Naghihintay na po kami sa kanilang sasakyan pa uwi dahil weekly po ang uwi ng aming mga kuya mula po sa school sa bayan. Kaya pagdating po ng aming kuya, parating pa lang po yung sasakyan, talagang naglulundag-lundag na kami ni Tuto sa tuwa. Kasi andyan na uli ang aming mga kuya at excited po kami. Si kuya na naman ang mag-asikaso sa amin, magluluto. Kasi pag wala ang aming nanay, kami-kami na po yun ang gumagawa sa loob ng aming bahay, kung ano ang aming pagkain, mag-iigib na napakalayo. Pero pag nandoon ang aming kuya, ay maalwan po ang aming pakiramdam at ang aming katawan. Sila po ang bumubuno ng mga bibigat na trabaho. At pag araw naman ng Sabado, si kuya po ang naglalaban ng mga damit, lahat na makita niyang labahan doon sa may labahan namin. Meron po kaming puso o yung bomba na tinatawag, at yan po si kuya, maglalabas siya ng lahat ng mga nandoon na labahan. Hindi lamang yung labahan niya. Si Kuya Ronnie naman ay tahimik lang yan sa mga bagay na ginagawa. Naalala ko talaga nung araw, mga kapatid, marami po kami mga ampon-ampon sa loob ng bahay nung ako po ay kung anong year ko yun, ay kung anong grade ko yun, parang grade 6 ako o grade 5. Lagi ko pong inaaway yung isang ampon ng aming nanay na para po siyang Hapon na negro na hindi ko po maintindihan. At ang tawag po doon ay Lugti, ang pangalan ng batang iyon, na mas matanda naman po yun sa akin. Sabi ng kuya kong isa, si Kuya Ronnie, ano, kaya mo bang makipag-boxing kay Lugti? Oo naman kuya. At si kuya nga ay bumili ng glove. Talagang binigyan niya ako ng pagkakataon na magkipagsuntukan doon sa aming ampon, bagamat lalaki yun. Alam niyo mga kapatid, siyempre hindi naman talaga susuntok ng malakas yung aming ampon. Ang takot lang niya sa mga kuya ko. Ang mahalaga doon ay naibulalas ko yung galit ko, kasi kapag nakikita ko talaga yung mukha ni Lugti, nagagalit ako kasi para siyang kakaiba. Hindi mo maintindihan kung Koreano, Hapon o Negro, pero mga masisipag po ang mga batang yon. At yun nga, talagang hanggang sa maubos ang lakas, sige, boxing, suntukan. Yan po ang mga kuya ko ng araw. Tinuturuan po nila kami kung paano po ang self-defense, kasi mga black belter po sila. Na sinasabi ng kuya ko, hindi pwede na masaktan ka. Di bali makapanakit ka, wag ka lang masaktan. So, yan po ang mga training nila sa amin. At sinasabi ni Kuya Winnie, ganito ang pagsuntok. Huwag kang lulusob. Kapag ang kalaban ay palusob na, alam mo na kung saan mo siya patatamaan. So, yan po yung mga experience ko sa aking mga kuya nung ako'y bata pa. Kaya nga po siguro lumaki akong malaki ang kumpiyansa sa sarili, kasi alam ko kung paano ako makikipaglaban, literally, physically. Ay alam ko kung paano ko idepensa ang aking sarili. At yan po yung mga bagay na aking naalala sa mga kuya ko. At alam niyo ba mga kaibigan, si kuya,
Pagdating ng Biyernes ng gabi, paliliguan ng langis ng niyog ang aking buhok. At kinabukasan, pagkatapos niyang maglaba, ay paliliguan niya muna kami. Tapos yung mga kuto, mga kayumad, mga lisa sa ulo ko ay mawawala na yun kasi susuyurin niya yun habang basa. Tapos pag natuyo, ay i-check niya yan isa-isa. At naku po, Diyos ko, masakit na yung liig ko sa kakatungo. Hindi maubos-ubos yung mga lisa at kayumad sa ulo ko. Na hanggang ngayon matanda na ako, parang nararamdaman ko pa yung sarap ng sakit ng tiris ni Kuya Winnie sa ulo ko. So, ganun po, bagamat mga lalaki sila, pero maingat po sila. Ganun po nila ako iningatan, minahal, na talagang walang pwedeng manakit sa amin, isa man sa amin ng mga kapatid nila. Kaya lang, dumating na po yung panahon ng kalungkutan nung si Kuya ay, silang dalawa ni Kuya Ronnie ay umalis na ng isla at pumunta na po sila ng Maynila para ipagpatuloy yung kanilang pangarap. Si Kuya ay gusto niyang maging pulis, si Kuya Ronnie, at si Kuya naman ay gusto niyang maging seaman dahil sila ay lumaki sa dagat, kaya seaman talaga. At salamat sa Panginoon na tupad naman ni Kuya yung kanyang pangarap na pagiging seaman. At si Kuya Ronnie naman, kunting panahon na lang sana ay magiging pulis na, kaya lang na disgrasya yung kanyang kamay, na putol, pero naidugtong naman uli habang siya tulog sa bus ay nagkaroon ng aksidente. So yun, hindi na siya nagpatuloy sa pagiging pulis, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. At si Kuya naman, pagkatapos niyang graduate sa nautical, ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya. At akala po namin ng mga kapatid ko, lalo na kaming dalawa ni Tuto at saka yung sinundan ko si Edel, akala namin ay magpapatuloy yung relasyon na ganon. Alam niyo mga kaibigan, hindi pala pwede na. Kapag may mga sariling pamilya ng ating mga kapatid, meron na palang mga pagbabago. Yung dating pag-aalaga, pag-aalala, yung dating pagmamahal, ay nababago po yun kapag may sarili na pong pamilya. Ibig sabihin, nakafocus na yung kanilang damdamin, kanilang puso't isipan, at pangarap doon sa kanilang mga sariling pamilya. Nung una ay siyempre kinasasabikan pa rin namin ang aming mga kuya, pero habang tumatakbo ang panahon, ay unti-unti po namin nauunawaan at unti-unti po kaming bumibitaw doon sa emosyon na gaya pa nung aming kabataan, kasi hindi na pwede. Nung nasa college na ako, si Kuya ay sa First Bank yan nagtatrabaho. At may time na nangungulit din ako sa kanya, pinupuntahan ko siya sa trabaho. Tapos sasabihin ko, Kuya, meron akong nakitang napakagandang t-shirt at saka pantalon na maong sa department store. Kaya lang wala akong pera, kulang. Sabi niya, magkano yun? Nung araw, napakamura pa ng mga damit sa department store. So, pag binigyan niya ako ng 200, higit pa yun sa sapat. At tuwang-tuwa ako, pero ang totoo yun, ginagawa ko lang ang mga bagay na yun kasi namimiss ko yung yung ugali, yung pagmamahal ng aming kuya. So, dumating ang punto na talagang yung kanyang pamilya na ang kanyang priority, at kami namang magkakapatid ay naunawaan namin yon. Kumbaga nakakalungkot man sabihin, unti-unti kaming dumistansya kasi ayaw naming maging kaagaw kami sa atensyon ng kanyang sariling pamilya.
Kailangan lang po nating umunawa. Kung mayroon mang pagkukulang, punuan na lang po natin ng pangunawa at pagmamahal. At kung mayroon mang pagkakamali at pagkakasala ang bawat isa, ay pairali na lamang po natin yung pag-ibig ng ating Diyos upang magamot yung mga hapti ng ating damdamin, yung mga experience na hindi maganda, kasi hindi naman po natin pwedeng kalimutan ang relasyon natin sa ating mga kapatid. Kahit ano man ang mangyari, pabalu-baluktutin man po ang sitwasyon ng mundo, ay hindi po natin pwedeng burahin sa ating mga buhay na mga kapatid pa rin natin sila. Ako nung araw ay nagtatampo rin po ako sa aking mga in-laws, sa aking mga hipag. Pero nung ako po ay nagkapamilya, ay unti-unti ko po na naunawaan na ang damdamin ng ating mga kapatid mismo ay hindi magiging damdamin ng ating mga in-laws. Dahil ang ating mga kapatid ay kadugo natin yan, sila ang ating nakasama mula nung tayo bata pa, at sila ang nakakakilala sa atin at nakakaunawa sa atin. At ang atin namang mga minamahal na mga in-laws, yan po yung mga bagong miyembro ng pamilya at wala po silang alam kung ano tayo, kung sino tayo, at kung anong pinagdaanan natin sa buhay nung tayo mga bata pa. Ibig sabihin, hindi po talaga tayo totally na magkakilala. Kaya ang bawat isa ay nangangapa kung paano pakisamahan. Ang isang bagay lang na pinapangarap ko nung araw, na sana kahit magkapamilya na ang mga kapatid ko, ay sana walang magbabago at sana intact pa rin ang aming samahan, masaya pa rin. Kaya lang mga kaibigan, hindi lahat ng gusto natin ay nangyayari. Bakit kaya? Kasi may kanya-kanyang kwento ang buhay ng magkakapatid. May kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang tinatahak na landas ang buhay ng bawat isa. Ang gawin na lang po natin na mas madali, kalimutan lahat ng nakaraan, lahat ng pangit, lahat ng masakit, lahat ng mga alaala na hindi tama. Papalitan natin ito sa Diyos na maganda, na ang lahat na lang ng maalala natin ay yung maganda, masaya, upang sa ganon, wala na po tayong maramdaman na pait o sakit sa ating puso, sa ating damdamin, at sa ating isipan. Lagi kong sinasabi sa aking mismong sarili at sa aking mga pamilya, walang ibang susi sa buhay kundi ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang susi sa lahat. Susi para makapagpatawad, susi para umunawa, susi para makalimot, susi para maintindihan natin, at susi para mahalin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Ito man ay kapamilya, ito man ay mga kapatid, kamag-anak man ito o ibang tao man, kaibigan man, walang ibang pwedeng gamitin ang Diyos sa buhay natin kundi ang kanyang pag-ibig. Dahil kapag nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, makakalimutan natin ang lahat ng bagay na hindi maganda, ang mga pangit na nakaraan, ay malilimot nating lahat, at ang mananatili po sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating damdamin ay yung mga bagay na lang na magaganda. Hindi po lamang sa magkakapatid sa dugo o sa laman, kahit sa ating mga asawa, sa ating mga anak, lahat ng tao na
ibinigay ng Diyos sa buhay natin, ay gamitin po natin yung pag-ibig ng Diyos dahil tayo po lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Yan man ay ating mga mahal sa buhay, yan man po ay ating mga asawa, mga anak, manugang, mga apo. Yan po ay mga kapatid natin sa Panginoon. Yan ay inilagay ng Diyos sa buhay natin at hindi po sila ibang tao sa atin. Kahit man po ang ating mga in-laws, ako po ang aking mga in-laws ay halos hindi ko po sila nakikita sa panahong ito kasi hindi po kagaya ng dati na meron po kami sasakyan kaya ko silang abutin. Ngunit sa panahong ito ay hindi na po makapag-drive ang aking mister at ang aking mga anak ay wala din naman sa piling namin, so walang mag-drive ng aming sasakyan kaya napilitan na lang po namin ibenta kaysa naka-stock dyan. So, doon sa mga magkakapatid na nandyan pa, magkalapit lang, madaling puntahan, gawin nyo na po yung mga bagay na nararapat. Dahil napakaiksi po ng buhay sa panahong ito. Hindi po natin nalalaman yung panahon at pagkakataon na anytime ay pwedeng kuhanin ng Diyos ang buhay. Kaya gawin na po natin yung mga bagay na tama sa harapan ng Panginoon. Magpatawad po tayo at lumimot. Kung hindi man po tayo patawarin ang ating mga kapamilya, mga kamag-anak o kakilala, kapatiran man o mga kaibigan, ang mahalaga po ay napatawad natin sila. At kung hindi man sila magpatawad, ay wala na po tayong pananagutan sa Diyos. Ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Kaya yun lang mga kaibigan, mga kapatid. Ito yung magandang kwento ngayon na ating binasa. Wala po tayong gagawin sa panahong ito kundi ang mahalin ang pamilya, magpatawad at limutin na ang nakaraan, at yung mga magagandang bagay nilang ang ating alalahanin, yung mga masaya, upang sa ganon, mawalay man sa atin ang ating mga kapatid, kapamilya, o mawalay man tayo sa kanila ay may maganda pong mga alaala ang buhay ng bawat isa. Po. Kaya sa panahon pong ito ay ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa buhay natin. Kailangan malaman lang natin yung mga bagay kung bakit nagpapahintulot ang Diyos ng mga sitwasyon sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal kong followers, salamat sa Diyos dahil meron po tayong Facebook, meron po tayong ginagawa sa bawat araw na nakakapagbahagi tayo ng damdamin natin, ng mga experience natin, ng mga kwento ng buhay natin. Nawa po sa lahat ng makarinig ay may makuha po na magandang lesson dito po sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon at bigkisin nawa ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ang bawat relasyon, ang bawat puso ng magkakapatid, ng magkakapamilya, ng magkakamag-anak, na pahalagahan yung relasyon. Huwag yung mga material na bagay. Dahil ang material na bagay ay may iwan lamang sa mundo. Ngunit ang magandang relasyon na magpapamilya ay yun ang mahalaga sa Panginoon. Higit sa lahat, ilapit po natin ang ating mga kapamilya sa Diyos na kung tayo man po ay nakakakilala sa Panginoon ngayon, tulungan din sila ng Panginoon na makalapit sa Diyos at maunawaan nila ang lahat ng mga nangyari upang sa ganon, kung meron mang mga galit sa kanilang mga puso, ay mailagay ng Diyos sa kanila yung tunay na pag-ibig ng Diyos upang sila ay makapagpatawad
mapatawad ang sarili, mapatawad ang lahat ng nanakit o nasaktan, at maging maayos na ang lahat. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa Diyos sa araw na to. Ang aking kape ay ubos na. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kahabagan. Salamat sa pag-asa ng buhay. Maraming salamat sa Diyos sa buhay na kanyang pahiram. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang pag-ibig. Hanggang dito po muli mga kaibigan, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.